magandang umaga po sa inyong lahat sa ngalan ng gwapong-gwapong si Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Oh, yeah. Yan, medyo na late lang yung ating, hindi lang natin alam baka biglang dumating ang ating idol. Alam mo, nakakatuwa no, ang aga-aga pa lang, 24 ng March 2026. Ayan. Ay talagang pinagpala tayo. Lahat na lang ng lahat ng nakakakita sa akin. Uy, kamusta na si Attorney Topacio? Di ba nakakatuwa, guys? Di ba ho? Na ang isang tao na nakakaintindi ng batas, yun daw ang dahilan kung bakit nila hinahanap si Attorney Topacio. Palakpakan natin yan, Kawiner. Yan. Lingal ako, guys, ha, kasi... Natutuwa kasi si Yusik, nasalubong ko yung mga taong, nasalubong ko yung mga taong naghahanap kay Attorney Topacio. Kaya sana kung may time si Sir, no, medyo baka matapos yung meeting niya, malay nyo, di ba? At hindi lang po yung mga kaibigan, talagang ang tao nagbabago. Nagbabago ang ihip ng hangin. Sabi nga po ng iba dyan, marami hong mga friendship natin. Ang dati ay kulay puti, ngayon ay naging ganon. Iba-ibang kulay, di ho ba? Pero alam nyo, friendship, tayo po naman ay masaya. Sa tulong at awa ng Panginoon, lagi nating sikapin na meron tayong maibibigay na magandang balita. Yan. Ang magandang balita po niyan ay... Marami hong mga kababayan natin ang magandang balita, pero sabi nga ho, ang magandang balita sa ibang lugar na sobrang traffic ho dahil nga ho sa pagtaas ng gasolina. Eto na, tumaas ho yung gasolina, medyo lumuwang ang kalsada. Yan. Ibig lang sabihin, marami ho tayong mga kababayan ang merong mga maraming ginagamit na sasakyan. Marami silang mga way na siyempre, depende ho yan kung gaano kalayo, no? Meron akong nakita, wow, grupo ng mga nagbibisikleta. Bigla ako naalala yung bisikleta ko Bakit to? Kasi nga ho, di ba, ito po'y malaking tulong para dun sa mga hindi nag-exercise, yung kagaya ko. Parang naalala ko, gamitin ko nga yung bisikleta ko, pero hindi naman ako masyado. Parang si Kuya Fred, alam nyo, meron ho tayong magaling na tech dito, na siya po'y nakabisikleta lamang mula sa kanyang tahanan sa Cavite yata. Cavite, ayan, tama. Cavite, no? Going to Show Boulevard. Alam nyo, yung mga ganyang klaseng tao, pinagpapalaho yan ng magandang kalusugan. Kaya, sabi nga, bagamat napamahal tayo sa gasolina, marami tayong mga friendship na talagang parang natutuwa na rin kasi bigla nilang naalala yung mga bagay-bagay na hindi na nila nagagawa. Una, alam niyo naman, pag traffic, laging mainit ang ulo ng mga tao. Lahat po sila ay nagpupursige. Ganyan ho. Kaya ho, dito ho, sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio, maalala po natin ang mga bagay-bagay na hindi po natin laging nagagawa. Yan. Oh, yeah. Alam niyo naman si Attorney, ayaw niya na malungkot. Laging masaya yan. Yan ho ay pampalakas ng baga, pampalakas ng puso, di ba? Kasi yung mga ginagawa natin na masyadong stressful, parang na tayo, talagang die hard na tayo sa kagagalit sa ating mga nababasa, nanonood, napapakinggan. Ay minsan nga, di ba? Meron tayong mga pagkakita pa lang natin sa tao, meron akong nakakausap madalas. Tuwing nakakita niya yung kapitbahay niya, puro na lang problema ang kanyang nasasabi, di ba? Problema ukol, hindi biro to, guys, ha? Ito'y problema ukol sa bansa. Yun ho yung sinasabi ko kung bakit, di ba yung dati ang uso noong araw, marites, di ba? Puro chismis, pati yung kapitbahay na asawa na may asawa, chismis, puro ho ganun ang nangyari, but this time, di ba? Nakikita ho natin, ano ang mas magandang magagawa natin sa bahay? Yun yung kanilang pinagtatalunan ngayon, which is, maganda po ito. Maganda po ito kasi kagaya ho ng mga driver natin, di ba? Nakakaawa ho talaga dahil yung mga driver natin at yung mga operator na rin, kawawa na rin po. Dahil kapag ang operator ay hindi na ho kinaya, kawawa ho ang driver, di ho ba? At yung mga driver naman na nagsisikap lagi ho, kagaya ho nila Calando Marquez, ang grupo ng Manibela,
ang grupo po nila, marami ho silang magagaling na mga leader ng transport sector. Pero ito po'y, ito po'y nakakapuyat. Nakakapuyat to sa dami ng balitang ating gustong tingnan at marami hong mga friendship din natin ang laging nagve-verify. Iyan. Kaya sabi ko nga sa inyo si Attorney Topacio hinahanap po ng mga mahilig sa mga legal matters. Yan. At hindi lang po yan, guys, dahil sa hilig nila sa legal matters, siyempre, iba ho yung nagsasalita ay nakapag-aral. Iba rin ho yung nagsasalita na na yung basta legal matters, kagaya ni Attorney Topacio, sabi ko sa inyo, alam nyo ho, iba ho yung uma-attend talaga sa korte. Yan, tama ho yung sinasabi na iba. Practice makes perfect. Sabing ganon. Yan. Kaya yung mga friends ko, abogado, ang dami nila, no? Actually, no? Yun nga lang, si Attorney Topacio ang madalas hanapin sa akin. Hinahanap kaliwat kanan. Uy, Juvie, kamusta si Attorney Topacio? Gustong-gusto ko siya. O, di ba? Alam nyo, guys, kahit hindi ikaw yung tao, pero hinahanap sa'yo at sinasabi sa'yo kung anong galing meron siya. Aba, hindi ho ito biro, guys, Kasi ako naman taga-sapo. Taga-sapo ng mga tanong nila ukol dyan sa hinahanap nilang idol. Kaya si Winner tinatanong din uy, nasa na si attorney? Di ba? Hindi. Yung mga tao ho rin sa production, kahit papano, hinahanap-hanap niya ang kanilang mga kaibigan, idolo. Kanina nga si Yusek, alam niyo si Yusek dati ko po siyang kilala nung araw pa yan, si Makatoman, no? At siya po'y isa rin sa napaka-PR na tao, parang si attorney din yan Walang lalagpasan, di ba? But anyway, ito po naman isang pag-asang nakikita natin, no? Paunti-unti nagsasawa na ang taong bayan sa kaguluhan. Paunti-unti, malay nyo, baka biglang bumaba ang presyo ng gas, di ba? Ng gasolina, yan. Bakit bababa kapag tumigil na po ang bakbakan sa Middle East? Yan. Sana magising naman sila. Ano ba naman sila, di ba? Ang hirap-hirap ng buhay at ang hirap magpahaba ng buhay. Tandaan ho natin, Ang dami-dami hong nasa iba't ibang ospital, di ba? Maraming pasyente, pati yung nagpapa-check up lang, ang haba-haba ng pila, di ho ba? Sabi nga ho ng uncle ko, grabe talaga ngayon, iba na. Ang haba-haba ng pila, samantalang dati kapag senior ka, hindi ka abutin na napakahaba ng pila. So, ganon. Yan. At hindi lang po yan, Nung panahon kasi po, ay talaga namang very accommodated ang mga senior citizen. Very accommodated ang mga lalo na yung mga direktor ng ospital, lalo na pampubliko, di ba? Ngayon kahit private, kahit publiko, talaga ang hirap-hirap, no? Unless, di ba? Unless, kagaya ni Doc Peter Dator. Si Doc Peter Dator po, isa po yung seafarer, isa po yung doktor dati ng mga grupo ng mga seafarer. Kaya ako natutuwa sa mga friendship natin na kinukumpara ko lang po nung araw at ngayon. Why? Ngayon naman talagang mahirap Parang feeling ko, pandemic pa rin, di ho ba? Bagamat nakatawid na ho tayo sa tunay na pandemic na kung saan talagang ginugol ng buong mundo ang problema, pero ginampanan ng mga leader ng bansa ang kanilang mga task para magampanan ang pangangailangan ng taong bayan. But this time, sa panahon ngayon, siguro ilan kayo sa mga naririto ngayon, nakikinig, nanonood. Yan, syempre yung mga mahal namin dito sa Yes Yes Show Topacio, kung mahal nyo kami, mas lalong mahal namin kayo. Yan. Sa ngalan ni Attorney Topacio yan. At syempre, tayo naman po ay maraming mga pag-asang naririnig sa mga eksperto, kaya mamaya po antabayan natin yung mga kaganapan mamaya. Okay, pansamantala habang naghihintay tayo sa ating idol, syempre isa muna ang balita para sa ating programa sa Yes Yes Show Topacio. Nakatakdang dumating sa Pilipinas ang 500,000 bariles ng diesel upang palakasin ang lumiliit na fuel buffer ng bansa sa gitna ng pandaigdigang krisis sa langis. Ayan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, plano pa ng pamahalaan na umangkat ng karagdagang 500,000 barrels ngayong linggo
na inaasahang darating sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. At syempre gayon man, katumbas lamang anya ng halos 5 araw na konsumo ang nasabing dagdag na supply dahil umaabot sa 200,000 bariles kada araw ang paggamit ng diesel sa bansa. At syempre, samantala, tiniyak naman po ng DOE na sapat pa rin ang krudo sa bansa, kabilang ang mga parating na shipment hanggang unang linggo ng Mayo at wala pang indikasyon ng kakulangan ng supply ng langis. Yan po, ilan po yan sa magandang balita na rin po yan kasi kahit papano, 'di ba? Meron ho tayong pantulong, no, hangga't maaari. Pero alam niyo ho, parang nanaginip ako na matitigil na raw po yung gerang yan. At of course, yan ang panaginip ko. How I wish na matupad po yan, no? At syempre, guys, tayo po bilang isang Pilipino, wag po tayong makalimot na tayo po ay magkaroon ng of course magkaroon ng magandang kaisipan para sa ating future. Okay? Syempre, okay. Pansamantala mga kaibigan, tanggap muna tayo na report mula sa Ronda Probinsya. Mula yan kay Arman Cambre, syempre, at Anilag Festival 2026 Level Up ng Laguna, inilatag ang diwa ng kultura, tradisyon at turismo ng lalawigan. Take it away. Sige po. Pinatunayan ni Laguna Governor Sol Aragones na isa siyang tunay na alagad ng sining nang matagumpay nitong naidaos ang Anilag Festival 2026 Level Up na humabot ng mahigit sa 146 million views sa lahat ng social media platform sa ngayon. Bagamat nawala sa programa ang pagpapakita ng mga mararangyang float at booth na nagkakalaga ng milyon-milyong piso, ang nasabing Anilag Festival ay ipinakita naman ng imahe ni Governor Aragones ang pagpapahalaga sa tradisyon, mga kultura at ang pinalagong turismo dito sa lalawigan ng Laguna. Arman Cambre mula Calabarzon, nag-uulat pa simpila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Okay, maraming salamat po Sir Arman. Yan, magandang balita yan. Alam nyo, tulungan natin ang turismo ng bansa, no? Hindi ho natin kailangan yung mga kampi-kampi ngayon dahil sa turismo po, kailangan po lahat po tayo bilang isang Pilipino. Sa ngalan po ni Atty. Ferdy Topacio, itulungan po natin ang tamang pagpapasikat dyan sa turismo, no? Alam nyo, nung araw talaga ang turismo, number 1, pero ngayon medyo umaangat yan. Medyo umangat. Umangat talaga. Sa ngalan po yan, Atty. Ferdy Topacio. Alam nyo, medyo natutuwa lang ho ako kasi ang dami-dami ko hong nababasa. At thank you nga pala, Filipino Mirror. Yan, si Atty. Wala pa. Atty. Nandito na. Yan, nandito na po ang ilang mga nagawa natin. At syempre, thankful tayo mga kaibigan sa Panginoon kasi alam nyo, bihira po ang ospital lumalapit sa tao. Dati po, ang tao po lumalapit sa ospital para magpa-check up. Pero this time, ang ospital ho mismo lumalapit sa tao. Yan. Ibig sabihin talagang ospital na umaandar patungo sa inyo. Kaya kung kayo po ay merong magagaling na leader ng inyong lugar, mayor, governor, eto na yung pagkakataon ninyo, guys, ha. Mag-request kayo sa inyong mayor, sa inyong governor na puntahan kayo o makipag-schedule kayo sa grupo ng Hospital on Wheels. Yan, Hospital on Wheels po, na kung saan sila po ay nagtayo sa isang lugar ng mga, alam niyo naman, kapuspalad. Kasama ho ako dyan. Lugar ho namin yan. Sa Quezon City, na kung saan ay dito po ay nagtayo po sila ng Hospital on Wheels para ho sa tulong at awa ng Panginoon. Dahil dito po inooperahan ang mga taong nangangailangan ng tulong. Yan po ay libre, walang bayad. Yan. Okay, samantala sa susunod na balita naman po, iginiit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List, Representative Antonio Tinio, na hindi sapat ang paayo-ayuda lang. Wow! Ganon. Ito'y bilang tugon ng pamahalaan para sa mga tsuper at operator ng pampublikong transportasyon na apektado ng muling pagsirit ng presyo ng langis
bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. How I wish matapos na yan. Tapusin nyo na yan. Okay, sa kanyang pagbisita ng mga strike center ay nabati ni Representative Tinio. Ito yung si Tinio, di ba? Okay, tapusin ko lang po ito. At syempre, dating 1,050 pesos na ang naiuwing kita na isang driver ay bumaba na ngayon sa 250 pesos. At posibleng mas bumaba pa dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng diesel. At ayon sa kongresista, lalo pang nakakagalit ang pagtabla at hindi pagpapatupad ni Pangulong Marcos ng pisong dagdag sa pasahe. Binatikos din ni Representative Tinio ang pagbibigay ng 5,000 piso sa tulong mula sa Department of Social Welfare at sabi nga po, ibigay sa driver at dinaan pa mga operators kaya atrasado nilang natatanggap na nawagan ang mambabatas na tanggalin ang excise tax at value-added tax sa langis, ihinto ang overpricing at profiteering ng oil cartels at ibasura ang oil deregulation. Okay, tanggap muna tayo ng balita. Ayan, isang report mula sa Ronda, probinsya. Ayan. Okay, si Johnny Dole, ang kanyang balita po ay ukol sa, ayan, Magalang, Pampanga. Tama ba to? Magalang, Pampanga. Ayan. Siyempre, ano to? LGUs, no? Kaya mo na ha, medyo kulang tayo eh. Teka, LGUs, okay. Mamamahagi ng rice subsidy sa mga mamamayan. Okay, sir. Take it away, Sir Johnny. Yes, magandang umaga muli. Ito, katatapos nga lang ng pamamahagi ng cash assistance ng Pampanga Provincial Government para dito sa mga marginalized sector ng ating mga kababayan dito sa Magalang, Pampanga. Kasama itong syudad ng Mabalacat at ginanap nga dito sa People's Gym sa Magalang, Pampanga. Samantala, ayon dito kay Magalang Pampanga Mayor Maria Lourdes Lacson, sa mga susunod na araw ay maglulunsad o magbibigay sila ng rice subsidy para doon sa ating mga kababayan mo naman dito sa bayan ng Magalang, Pampanga na bahagi umano ng kanilang assistance in individual and crisis situation program. Dulot nga nitong mga crisis o itong nararanasan ngayon, lalo na sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil naman ito dahil sa pagtaas din ng presyo ng produktong petrolyo na dulot ng pandaigdigang sigalot sa gitnang silangan. Ayon dito kay Mayor Lacson ay kinumpirma na sa kanya ang transmittal nitong 5 milyong piso na nagmula sa national at provincial government ng Pampanga para ipambibili ito ng bigas at agad na maipamahagi ng tig 10 kilo bawat isang pamilya. Ayon pa sa alkalde na pinagtutuunan nila ngayon ng iba yung atensyon ang pagbibigay ng proyektong pangkabuhayan para do sa ating mga kababayan sa gitna nga nitong krisis. Para sa ganoon anya ay kahit papano merong pagkukunan ng kanilang pagkakitaan itong ating mga kababayan sa gitna ng krisis na nararanasan sa ngayon. Ayon pa rito sa alkalde na halos araw-araw silang nag-iimbentaryo at nagmo-monitor dito sa supply ng pagkain, lalo na itong bigas dito sa dalawang pamilihang bayan. At anya ay bahagyang tumaas nga ang presyo nito, pero meron namang nabibili at wala pa namang nakikitang krisis o pagkulang sa supply. Anya pa ang sa ngayon ay todo yung kanilang pagtitipid dito sa munisipyo at isa na nga do sa ginawa nilang paraan ay itong pagputol na nito kanilang fuel allocation sa bawat opisyal hanggang sa barangay at maging yung kanilang mga nakaschedule na mga out of town sessions o itong mga meetings at activities, seminars ay kinansila na rin at maging yung paggamit ng air condition dito sa kanilang mga opisina ay binawasan na rin o ginawa na rin nilimit ang pagbubukas nito. Sa kabila nito ayon dito sa alkalde na ang serbisyong pangkalusugan
ay isa pa rin sa pangunahin nilang binibigyan ng atensyon sa kasalukuyan at hindi niya pwedeng tipirin o pabayaan. Kaya naman may binili silang bagong mobile clinic van na nagkakahalaga ng 10 milyong piso na siya namang gagamitin nila para sa regular na medical mission sa 27 barangay dito sa kanilang bayan sa Magalang. Ang nasabing mobile clinic ay may kasamang x-ray machine, 2D echo at iba pang mga medical na kasangkapan para sa kanyang mga kababayan. Mula dito sa Magalang, Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa Impila Metodo Lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Yon, maraming salamat po Sir Johnny Gole. Ayan, kita nyo ha. Nagkwento lang ako kanina, meron pala talagang ginagawa na ngayon. Yan yung maganda. Alam nyo guys, no, dapat naisip din ho natin yung mga solusyon sa mga problema. Dahil marami ho tayong talagang problema na pwede namang solusyonan. Alam nyo actually, no, basahin nyo ho yung Filipino Mirror. Andun po yung kwento ko tukol dun sa sinasabi kong Hospital on Wheels. At hindi lang po yan, malaking tulong po yan dun sa mga taong namagitan. Kasi importante yung may nagpapakilala sa iyo eh. Hindi po pwedeng ikaw lang, di ba? May nagpapakilala sa inyo. Kaya mo nakilala yung tao dahil dun. Kaya huwag tayong makakalimot dun sa mga taong ipinakilala ka. Bigyan natin ng binigyan natin ng credit yon kasi ang mga taong yan, kung wala sila na nagpakilala para sa iyo, ay wala, 'di ba? Wala kang mararating. Lalo na ito, kita nyo, isa sa mga kaibigan natin, isa sa ating mga kakilala rin. Marami ho ang naoperahan ng libre. Kaya nagpapasalamat din ako kay Ma'am Nati ng Aberdeen Court actually kasi parang siya na ho yata yung presidente ngayon ng Hospital on Wheels. Yan. Thank you so much. Bagamat si Doc Jim Sanchez, siya po ang founding chairman. Okay, samantala, sa oras na ito, yan, meron pa ho tayong ilang minuto bago ho tayo mag-time check. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, ipinaliwanag ng Malacanang ang desisyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawiin ang naunang inaprobahang fare hike sa public utility vehicles. At ayon kay Palace Press Secretary Press Officer Claire Castro, dumaan sa masusing pag-aaral at pagbalanse ang naging hakbang ng Pangulo. At syempre, anya, naunang nang nabigyan ng tulong ang transport sector kabilang ang financial assistance at fuel subsidies, kaya't isinaalang-alang naman ang kalagayan ng mga commuter. At iginiit ng palasyo na wala namang direktang natatanggap ng subsidiya ang mga pasahero, kaya't kailangang tiyakin na hindi mabibigyan ng mga ito sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Dagdag pa ni Yusek Castro, pansamantalang lamang ang suspensyon habang patuloy na sinusuri ang sitwasyon, lalo na ang epekto ng sigalot sa Middle East. Show Topacio, ang oras po alas 11:34 ng umaga. Sa ngalan po yan ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Naku, grabe no? Ang dami kong kaapelyido talaga. Kahit saan ako pumunta, di ba? Ganun talaga ang mga ang mga busy ang de Guzman, di ba? Pero alam nyo, nakakatuwa din, no? Minsan sinasabi, tayo daw ay maraming kamag-anak, no? Kung saan-saan. Happy tayo kasi ako, small family lang po ako eh. Yan, kita nyo, small family. At hindi po kagaya ng iba, di ba? Meron nung more than 2 ang kanyang pamilya. More than 2 ako eh. Talagang ganun ang natin. Well, anyway, mga kaibigan, sa ngalan pa rin ni Atty. Ferdy Topacio, meron pa rin tayong ilang balita rito, ha? Sabi nga po, iginiit ni Senador Risa Hontiveros na dapat agarang aksyonan ng pamahalaan ang daing ng mga tsuper at commuter sa panibagong taas presyo ng diesel, gasolina at kerosene. Ayon kay Senador Hontiveros, dumarami ang gustong magtipid at sumakay ng public transportation, subalit kumukonti naman ang mga PUV bumabiyahe dahil sa pagkalugi. Binigyang diin ng mambabatas na kailangan na ng konkretong solusyon sa transportasyon, sa higit pa sa pagsususpinde ng excise tax sa langis. At syempre magandang panimula, anya ang 5,000
piso na transport subsidy pero kukulangin pa rin daw ito. Nananawagan din ng senador na pabilisin ang pamamahagi ng subsidiya at palawakin ang mga saklaw na tulong hanggang sa mga transport cooperatives na siyang sumasalo sa pagbabayad ng utang sa bangko para sa mga bagong jeep. At syempre, kasabay nito muling kinakalambag ni Senador Hontiveros ang mga kasamahan na suportahan at ipasa ang inihaing Senate Bill 1986 na nagpapanukala para sa 52.8 billion pesos subsidy package kung saan 12 billion pesos ang para sa transport subsidy. Yan. Okay, at syempre mga kaibigan, nakakatuwa kasi alam niyo naman po, ang mambabatas ho natin, senador, kongreso, sila po ay naghahanap talaga ng solusyon. At dapat lang po, no, solusyon sa pamamagitan ng paggawa po ng batas. Yan po. Kasi alam niyo ho, ang batas po kasi na iba, actually, sandamakmak na ho ang batas sa Pilipinas at nalalaman lang po yung batas na yan kung merong halimbawa, merong kinasuhan sa korte at yung kaso niya hindi ho kagaya ho ng mga kasong laging ganon, di ba? Paulit-ulit lang. Pero this time, sana po magkaroon po ng inisyatibo ang ating mga nasa kongreso instead na gumawa po kayo ng mga bagay na mas marami pang problemang kakaharapin natin. Doon na lang po tayo tumutok muna sa mga importanteng bagay na kung saan suggestion ko lang pong mag-isa to ha. Hindi po ako nagmamarunong guys. Ang iniisip ko lang po ay solusyon. Yan. Alam nyo ho, marami hong magagaling na mga Pinoy. Kaya nga ho, kumakandidato ang marami dyan, di ba? Paulit-ulit na kumakandidato kayo. Kayo po ay congressman o kung sino-sino man, mga dumami pa, di ba? Dati ho, tao lang yung binoboto. Ngayon ho, this time, marami hong party list na kung ano-anong mga party list yan, di ba? So, ibig sabihin, dapat nakahanda po kayo sa mga tasking na meron po kayo na ibinigay po ng pamahalaan dahil yan po ang inyong mga papel. Yan. Ang papel na magkaroon ng bagong batas, di ba? Baguhin ang batas or amyendahan ng batas o kung ano man ho yung mga dapat na gagawin. Kasi alam nyo guys, kung kayo po ay nakapagbigay ng batas na isang batas na matindi, di ba? Pagbabago ng mga Pilipinong nagugutom, pagbabago ng mga taong walang ginagawa daw na mas mabuti kundi puro na lang daw hingi, di ba? Yung mga ganon. Sana po tayo po naman magkaroon din naman ng inisyatibo na sa paanong paraan makakatulong din yung mga taong maraming matalino. Tandaan ho natin, marami ho tayong magagaling na mga inventor. Mga inventor natin na ewan ko ba, saan ho napunta yung mga dati ho, ang dami yung mga proyekto yan, grupo ng inventors, no? At ako naman ho, natutuwa sana noon dahil ang dami hong magagaling na Pinoy na dapat po yan ho yung ating sinusuportahan, di ba? Kita nyo, yung innovation na lang ni Calando Marquez at iba pa, napakarami ho niyan. Ilan lang po, nasaan ho yung mga pondo ng mga yan. Sana tulungan na ho natin sila, bigyan natin sila ng pondo. At yung mga, yung mga nasa gobyerno, sana po, makaisip naman kayo ng kakaiba, no? Parang nangyayari, ako sarili kong nakikita ito. Nangyayari po yung mga rally-rally na lang. Tingnan nyo kung sino mga muka ang nagrarally. Halos kada may bagong presidente, ang mga nagrarally ay sila pa rin, di ba? Sila pa rin ho. Yung mga ibang presidente naman, magpapalit na naman, halimbawa lang, no? Ay yung mga, sabi nga nila, meron pala sa rallying binabayaran, di ba? Binabayaran para lang manggulo ka. Wag naman, guys. Matuto na ho tayo sa sarili nating experience. Baka ho may experience kayo na problema kayo dahil dyan sa mga ginagawa ninyo. Wag nyo gawing hanap buhay ang pagrarally, no? Gawin nating makatotohanan ang ating ipinahahayag, di ba? Gawin nating makatotohanan ho ang lahat na iyan. Well, thank you sa mga friendship. Mamaya ho tayo yung ha. Mamaya pa ho yung ating Jim Paredes. Ayan ang medyo, alam nyo, thankful ako sa lahat, no? Habang ako po'y
nagbabasa ng isang balita na naman na sa tingin ko ay makakabuti naman din ho sa atin, no? Malaman natin ang positive and negative, di ba? Kapag positive, ito ho'y magandang bagay. Kapag negative naman, hanapan ng solusyon, di ba? Huwag ho tayo mag-copy-paste ng mga problema. Kasi pag tayo po nag-copy-paste, kita nyo si Kuya Rico, hi, Topacio. Ayan, si Kuya Rico, marami ho akong narinig sa kanya na nakakabuti nga ho yung mga positibong pananaw natin sa buhay. I-share natin, di ho ba? At syempre, dito naman ho sa isang banda, itinanggi ni dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, ang reklamong land grabbing na isinampa ng nasa 17 magsasaka sa National Bureau of Investigation kahapon. Ayon kay Roque, bahagi lamang ito ng paninira sa kanya at wala pa umano itong kaso dahil bahagi lamang ito ng reklamo. Iginit din ni Roque na nasa likod nito ang umano'y dating aide ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Anya, ginawa ito ni Madriaga dahil tinanggihan niya ang alok nitong 5 milyong piso para bawiin ang inihain niyang kidnapping with ransom charges. Alam niyo ho, itong mga charges na to, tama ho, yan naman ho, pinapag-aralan ng abogado yan. At siguro, total, si Attorney Harry Roque abogado rin, so kayang-kaya niya yan. Magugunitang naghain ng reklamong land grabbing ang mga 17 magsasaka mula sa Maribeles, Bataan laban kay Roque dahil rin sa paglipat umano ng kanilang lupain sa isang pribadong korporasyon na may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operation o POGO. Yan. Well, pero marami akong naririnig ng mga eksperto na ang Pogo daw naman, hindi naman ho lahat masama, di ba? Kasi yan ho pala ay, ang Pogong yan ay sugal ng mga imported. Hindi ho dito mga nasa ibang bansa ho yan. Ginagamit lang ho ang ating lupain para sa kanilang mga opisina, sa mga, yun ang sabi nila. Pero kung sa tingin ho natin, sana hinati natin yung mabubuti, itinira natin, di ho ba? Sa tingin ko lang Well, anyway, ang dami ho kasing nagre-reklamo ngayong condominium, mga paupahan na dapat tinitirahan ho ng mga nagtatrabaho dyan kasi ho, dapat ho kasi ay marami tayong income dito sa Pilipinas, di ba? Pag tayo po ay paunti-unting wala hong nangyayari sa mga ginagawa ho ng ating nasa gobyerno, kawawa ho talaga tayo, di ba? Maganda na ho yung pangalan natin nung araw Pag sinabing Pilipinas, bilib na bilib ho ang mga foreigners sa atin. Bilib na bilib ho ang mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Sila po ay mga migrant workers, di ba? Bilib na bilib ho sila. At hindi lang ho yan, bilib na bilib ho ang mga nasa ibang bansa rin talaga. Marami silang nakikitang magagandang bagay sa Pilipinas. At syempre, yung mga taong gumagawa ng kabutihan sa kapwa, yan po ay inuulit-ulit ko po. Sabi ko nga ho sa inyo, hanapin po natin yung mga taong yan. Kaya dun ho tayo sa mga taong may nagagawa, hindi bunganga. Yan. At of course, yan, meron pa hong ilang mga karagdagan dito. Nakatakdang dumating sa Pilipinas ang 500,000 bariles. Ito na, tapos na ho ito. Well, anyway, tayo po'y nagpapasalamat din sa mga friendship natin. Lalong-lalo na kay Veronica Estrada Limia. I'll see you later. Kasi naimbitahan naman tayo sa kanyang Rotary Club. Yan. Of Caloocan. Kaya thank you. Wala si Attorney Topacio, hindi natin mahihila. Pasensya na ho kayo. Dami si Attorney talagang masayahing tao, kaya gustong-gusto nilang nakikita. Kaya sana po lahat po tayo kagaya rin ni Attorney Ferdy Topacio, masayahin kahit na maraming ginagawa, kahit na busy, binibigyan niya ng oras ang mga taong nagbibigay din ng oras sa kanya. Yes, Show Topacio sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Oh, yeah. Ayan, babati ho muna tayo sa lahat ng mga regular listeners po and viewers ng DWIZ dito sa Yes, Show Topacio. Aha, eto na. Alam niyo naman, mas maraming fans si Attorney Topacio, kaya okay lang ho yan kasi importante po, suportahan ho natin ang programang Yes, Show Topacio. Okay? Hello po kay Weng Quim, yan, kay Mary Joy Estilo. Good morning din po sa inyo, Ernesto Marquez. Hi, morning, Yes, Show. Thank you, Jenny Martin
Aha, Martin, of course, good morning po. Sabado, good morning din po sa inyo. Tisay, Deo Oro. Yan, De Oro. Yan, good morning po. Salamat po. Of course, kay Weng Quim. Good morning, Attorney Topacio, Miss Juby watching from Hong Kong. Alam nyo, sa Hong Kong, gusto kong marating yan eh. Puro lang ako, wish. Yan. Puro ganun kasi magaganda hong lugar yan. Okay, sabi nga ho, Maru Versosa. Yan, Attorney, good morning, Attorney Ferdy, Miss Juby. Salamat po sa inyo ho. Nakahabol ako. Yan, nakahabol ako listening from Hong Kong. Mabuhay po kayo. Of course, good morning, Attorney Ferdy, Ma'am Juby. Salamat po. Good morning po, Attorney Ferdy. Salamat po. Ayan. Aha, Leo Teneros. Hi, Sir Leo. Ayan, thank you so much po. Maru Versosa, thank you po. Sa mga taga Doha, Qatar. Hi! Mabuhay po ang mga nasa Doha, Qatar. Yan, si Leo Teneros. Yan, of course, shout out Attorney Ferdy, Ma'am Juby watching from Doha, Qatar. Hi! Kita nyo pag, alam nyo naman si Attorney yung talagang magaling dyan eh. Okay, Felica Indoy. Pero alam nyo, nakahabol na ho kayo kaya masaya ako. Alam nyo yung mga team replay po, mamaya po daw sila after the office hour. Yan, San Jose del Monte, Bulacan, Felica Indoy. Yan, mabuhay po kay Berhilio Oy Pills. Ayan. Gerald Calzado. Hi, Sir Gerald. Yahoy! Grabe naman ka, no? Yahoy. Wala si attorney. Hindi po. Alam nyo, si attorney dadating pag meron ho siyang schedule. Kaya lang, minsan pag may emergency talaga, syempre, alam nyo naman, nagko-conflict yung oras niya. Pero sana lagi ho natin pagbigyan yan. Kasi alam nyo na, di ba? Iba ho talaga yung bigating lawyer. Yan. Pagdating sa bigating lawyer, pagdating sa advice, number 1 ho talaga yan. Okay, Margarita. Yan, good morning po. Happy Tuesday, madam. Thank you po. Salamat po sa inyo. Watching from Masbate City, Maria Lourdes Merioles. Mabuhay po kayo. Yvonne. Yan. Hi, Yvonne from Hong Kong. Naku, salamat po sa inyo. Ipamalita nyo, mahal na mahal namin ng mga Pilipino abroad. Importante ho yan. Kayo pong mga nasa abroad, ingatan nyo po yung inyong kalusugan. Huwag nyong abusuhin dahil kailangan nyong umuwi ng maayos dito sa Pilipinas. Malusog at walang problema. Yan. Okay, hello din kay Leon Gore ng Bukidnon, Mindanao. Hi, sir. Hello po sa inyo. Okay, salamat po. Ayan, yung iba na ulit. Ayan, si Elmer Tamsi. Ayan. Mary Joy Estilo. Hi, attorney. Yes. Watching from Hong Kong. Ganon. May galit ba si Atty. Topacio? Kayo naman. Wala naman. Balik ka na. Di kami nagalit. Watching. Nakakatuwa kayo. Ba't kayo magagalit? Alam mo, the more you hate, the more you love. Yan. Ganun ho yan. Okay. Attorney Ferdy Mas Juby. Salamat po Francisco. Hi. Solid Duterte. Pa rin kami. O sige. Okay lang ho yung mga solid na yan. Marites Inoue ay tapos, nahuli ako. Hindi po, andyan pa huli. Good morning din from Valenzuela City at mabuhay po kay lahat. Siyempre pagdating po dun sa mga personal na babatiin po natin, unang-una salamat po sa buong produksyon dito ng DWIZ. Sila po ang punot dulo. Yan, kahapon pinag-uusapan namin ni attorney punot dulo eh. Sila po ang punot dulo kung bakit maunlad ang istasyong ito, di ba? Napakarami ho talagang naman ng kabutihan dito ho ang mga galing ho dito, sabi ho ng mga ilan nating nakausap. Yan, talagang ganyan. Kapag merong mabuti, hanapin natin at gayahin natin ang kabutihan. Okay, hello din po. Ayan, hello po kay Captain Rolando Durana. Hello po, salamat po sa inyo, Tess Zafra, salamat po. Of course, kay Ate Beth ng Bukawi, Bulacan. Ate Beth, hindi na ako natutuloy dyan. Nagmahal na naman ang gasolina. Diyos ko po, paano ho tayo niyan? Mahirap na magpunta sa pasyal-pasyal, di ba? Anyway, ganyan ho talaga. At hello din po sa lahat ng mga friends natin sa Pangasinan. Sa lahat ng mga kaibigan ni Kaminda, ayan. Kaminda, eto na, batiin natin yung mga friends mo dyan, yung mga tao mo dyan. Hello po. Ayan, hello. Yung mga gusto ng t-shirt namin ng Yesha Show Topacio,
hintayin mo natin ha, kasi meron na daw pong pinagawa si Attorney Topacio. At yan ay walang bayad. Yan. Walang bayad ho yan, libre ho yan. Baka kala ho ninyo ha, nagbebenta kami. Hindi ho kami nagbebenta. Ayan. Okay. At ito pa, Larry, Spike, yan, mabuhay kayo. Kaya lang ang pagbibigay naman ho kasi ng t-shirt ho, ay swerte-swerte lang. Alam nyo, may kanta yan. Swerte-swerte lang ang buhay ng tao. Mabigyan ka o hindi na sana. Mga ganon. Yung mga ganon ho kasi, pag binigyan ho kayo, thankful kayo. Pag hindi ho kayo nabigyan, thankful kayo. Kita nyo yung ating kaagapay rito. Tingnan nyo. Lagi talagang pinanindigan niya. Mula noon hanggang ngayon, suot-suot niya ang t-shirt. Ayan, uniform niya na yan. At sabi nga po ng mga taga-Pangasinan, hi! Kaminda, Borja, gagawin daw uniforme yung Yes Yes Show Topacio t-shirt nila sa kanilang trabaho dyan sa Pangasinan. Alam nyo, minsan nakakatuwa, naisip nga ni Attorney Topacio na magkakaroon tayo ng remote broadcast. Pero hingi muna tayo ng sa mga management natin kung paano, kasi wala rin hong alam si Attorney. Wala rin ho akong alam kung paano ho natin yan magagawa. Kasi alam nyo naman ho, very particular ho ang management sa mga importanteng bagay na tulad ho niyan, di ba? Gustong-gusto daw po kaming makita ni Attorney Topacio live na live sa Pangasinan, sa sa Bocaue. Oy, thank you ha. Lahat ng mga nagre-request, teka muna. Titingnan muna natin kasi siyempre pag yan ay nangyari, marami hong marami hong gagawin hong adjustment yan. Okay. At nako. Congratulations po pala dun sa sa mga tumanggap ng award. Alam nyo, ang mga anak ninyo, i-develop nyo na maging mabuting tao. I-develop nyo na magaling sa mga siyensya, sa mga kung ano-ano mga gawain sa eskwelahan. Dahil pag sila po ay napiling representative, napakalaki yung bagay yan. Kagaya ho ng aking yung anak ng pamangkin ko, bali apo ko. Siya po'y magaling sa chess, kaya lang, naging seryoso siya dun sa course niya. Kaya dun muna daw siya. Yan mga ganun ho, malaking bagay ho yan. Okay. Ayan, marami yung mga good news naman Dun muna tayo sa good news. At syempre, iwasang maghalo ng soft drink sa alak. Ay, hindi natin. Alam nyo, tayo po hindi eksperto pagdating sa kalusugan, pero ginagawa ho natin ang mga sinasabi ng mga eksperto. Kagaya ho ng pag-inom ng nilagang dahon ng bayabas. It's good to me now kasi hindi na ako nagkakape, di ba? Nagdalaga lang ako ng mga 5 pirasong dahon ng bayabas at yung pinaglagaan 3 beses 3 beses yan. Una, pag naubos na, iinom na naman ako, lagyan na naman ng tubig, di ba yung mga kafeteria ganun yun. Lagyan nyo ng dahon ng bayabas habang ayun na nga ho yung minsan nagiging kape ko dahon ng bayabas. Tingnan nyo, merong maganda kayong mapapansin, lalo na sa pag-ihi ninyo, sa inyong mga tiyan, di ba? Pawala ng pawala yung mga belbelizing, di ba? Kaya lagi ho tayong umasa sa siyensya, di ba? Maganda rin ho yan. At of course, magbasa kayo ugalain nyo, mag-subscribe sa Filipino Mirror. Yan, Filipino Mirror ho. At of course, boss, si Attorney Topacio, attorney Ayan, alam niya na yun. Siyempre, parang si din yan Parang si, marami ho tayong mga friendship dyan. At antabayanan nyo ho yung mga programa hong mga bago dito. Ayan, alam nyo na. Nandyan din ang grupo ni Miss Tony Rose Gaida, siyempre. Okay, at siyempre pansamantala mga kaibigan, bye-bye muna tayo. Sa ngalan po yan ni Attorney Ferdy Topacio. At siyempre, antabayanan po natin ang susunod na programang programang Senyor Balita. Walang iba kundi ang nag-iisang John Riz Calata. Yan po ang ating magbibigay sa atin ng balita sa Senyor Balita. Okay, at syempre nagpapasalamat ho tayo sa tech natin na talaga namang gising na gising at buhay na buhay. Ayan. Salamat ho. Ayan, Winner and Company, of course. Sa CA natin, sa newsroom, sa director natin dyan. Kala mo kung ano sasabihin ko, no? Of course, at hindi lang po yan, alam nyo ho, yung grupo dyan ni
Ayan, ni Antoine, yan, mga showbiz personality nandiyan dyan. Siyempre, lahat po kayo ay pinasasalamatan dahil kung wala kayo, wala pong magagandang programang matutunghayan dito. Ayan. Siyempre, dahil sa inyo yan. At siyempre, maraming salamat po muli sa Panginoon dahil hindi po kayo nakakalimot. Pasensya na dun sa mga hindi ko nabate kasi feel ko po na pasalamatan kayong lahat. Muli po, sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman.